Mga bagay na kailangan mong gawin upang ang isang lalaki ay hindi makatulog sa kakaisip sa iyo. Sigurado ako mga kamamay, isa sa inyo o karamihan sa inyo na gusto yung mangyari yung ganito. Okay? So, kung ikaw man ay hindi na pinapansin ng partner mo, kung ikaw man ay hindi na binibigyan ng oras ng isang lalaki, at kung ikaw man ay hindi naiisip o sumasagi sa isipan ng isang lalaki, magandang gawin ito para sa ganon, hindi siya makatulog sa sobrang pag-iisip sa iyo. Okay? So, kung excited ka na mga kamamay, pindutin mo lang yung subscribe button, notification bell, and syempre, i-like mo na rin ang video ito para sa mas marami pang kagaya nitong video ganito na aking mai-advise at mapanood mo. Okay? Kung napindot mo na yung mga buttons na yan mga kamamay, maraming salamat sa iyo at simulan na natin ang topic natin ngayong gabing ito. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang hindi makatulog ang isang lalaki sa pag-iisip sa iyo? So number 1, i-improve mo pa ang mga bagay na nagustuhan niya sa iyo. Oo mga kamamay, kung ikaw man ay nagustuhan niya dahil sa kabaitan mo, dahil sa kahusayan mo sa pagluluto, dahil sa maalaga ka, dahil magaling ka sa labing-labing, kung saan pa man, okay? Kung saan pa mang bagay ka nagustuhan ng isang lalaki, iangat mo pa ang antas na yon, i-improve mo pa mga kamamay, doblehin mo pa para sa ganon, mabaliw-baliw ang isang lalaki sa iyo. Para sa ganon, hindi makatulog sa kakaisip sa iyo ang isang lalaki sapagkat dinoble mo, iniangat mo, ini-improve mo pa yung mga bagay na nagustuhan niya sa iyo. Okay? To the highest level na yung nangyari mga kamamay. Sigurado ako na wala na siyang hahanapin pa at sigurado ako oras-oras, minuminuto, ikaw lang ang iisipin ng isang lalaki na kahit sa pagtulog niya, sasagi ka pa rin sa kanyang isipan. Real talk lang to mga kamamay. For example, nagkita kayo ng partner mo, galing kayo sa isang long distance relationship or else magkalayo kayo ng place, nakita kayo at ginalingan mo sa labing-labing. Sigurado ko ang isang lalaki pag uwi niya ng bahay nila, bahay niya, hindi ka maalis sa kanyang isipan sapagkat masyado mong ginalingan. Masyado mong dinoble yung mga kakayahan na akala niya hanggang dun ka lamang. Tingnan mo mga kamamay, ganun ang impact ng isang ikaw kung sakasakaling i-improve mo pa sa sarili mo yung mga bagay na nagustuhan niya sa iyo. Kaya mahalaga mga kamamay na iangat mo pa, mas doblehin mo pa, mas galingan mo pa sa mga bagay-bagay na gusto niya. Sigurado ako mga kamamay, hindi yan makakatulog sa pag-iisip sa iyo. So number 2, huwag kang sumobra sa komunikasyon sa kanya. Oo mga kamamay, ang hirap kasi sa inyo, mga girls, shoutout sa inyo. Kapag na-inlove kayo, kapag ka masyado na kayong nahulog, nahumaling sa isang lalaki, masyado na kayong nagiging attached, masyado na kayong nagiging madaldal, makulit. Okay? Paano makulit? Lagi na kayo nakikipag-usap sa kanila, lagi nyo nang mini-message sila, lagi nyo nang tinatawagan sila, lagi nyo na silang kinukulit. Ayaw nyong matalay sa isang lugar. Gusto nyo lagi mapuntahan sa kanila. Gusto nyo laging matawagan siya. Huwag ganyan mga kamamay. Masyado nyong ipinapakita sa isang lalaki na low value kayo. Ipinapakita nyo lang lalo sa isang lalaki na hindi ganun kahalaga ang oras ninyo. Ipakita nyo mga kamamay na hindi lang sa kanya umiikot ang mundo ninyo. Iparamdam, iparanas nyo sa kanya na hindi lang siya yung binibigyan nyo ng oras. Para sa ganon, magkaroon siya ng pagkakataon na pahalagahan yung mga oras na ibinibigay mo. Pero wag mong ipakita na sobrang dami nun sapagkat masasanay ang isang lalaki. Hindi ka niyan hahanapin, hindi ka niyan mamimiss kapag nasanay siya na sobrang dami ng atensyon, ng communication ang ginagawa mo sa kanya. Ang gusto kong mangyari dito mga kamamay, mamiss kayo ng isang lalaki at yung bawat oras na ibinibigay nyo sa isang lalaki na kahit konti o sapat lamang, pahalagahan niya. Ayoko na baliwalain kayo ng isang lalaki pagdating ng araw. Okay, sinasabi ko itong mga kamamay kasi darating ang panahon kung ipagpapatuloy mo na lagi kang baliw na baliw sa kanya, na lagi kang maraming oras sa kanya, darating ang panahon, magkakalakas siya ng loob na humanap ng iba na mambabae, na magtaksil sapagkat ang dami mong oras sa kanya, nananawa siya sa iyo. Okay? Hindi ka niya namimiss. Kasi nga, lagi kang nandyan. Kaya ang mangyayari, sa halip na ikaw ang hanapin, iba yung hahanapin. Sa halip na ikaw ang mahalin,
iba yung mamahalin. Kasi, ang kulit mo. Kasi masyado kang maraming oras sa kanya. Ipakita mo sa kanya na limited lang ang oras mo, sakto lang at hindi labis. Para sa ganun ng isang lalaki, ang maghabol ng atensyon mo. Upang sa ganun, ang isang lalaki ang mabaliw sa iyo. Sigurado ako mga kamamay kapag sakto lamang ang ibinibigay mong atensyon at hindi sobra sa isang lalaki, ang communication at hindi sobra sa isang lalaki, sigurado ako, magme-message yan sa iyo. Ikaw yung hahanapan niya ng oras. Kung kailan kayo lalabas, kung kailan kayo magde-date, kung kailan kayo magkikita. Yan ang gusto kong mangyari mga kamamay, hindi yung nananawa ang isang lalaki sa inyo. Okay, nauumay ang isang lalaki sa inyo sapagkat nakukulitan. Ayoko na mangyari yun mga kamamay. Kaya ngayon pa lang, bago pa mangyari yon, pinapara ko na kayo. Huwag masyadong maraming communication ang mangyari ang maganap. Huwag masyadong maraming oras ang ibigay sa isang lalaki. Alright? So number 3, huwag mong ibigay agad ang lahat-lahat. Yan mga girls, after nyong sagutin, nahulog na kayo ng tuluyan. After nyong umoo, nabaliw na kayo ng tuluyan at lubusan sa isang lalaki. Okay? So 1 week pa lamang kayong naging kayo, nang hingin sa inyo ang Cavite, o I mean is yung Bataan, binigay nyo kaagad. Huwag ganyang kabilis mga kamamay. Mga girls, tandaan nyo, once na naibigay nyo yan sa lalaki, hindi nyo na yun mababawi. Gusto ko paghirapan nila bago nyo ibigay. Gusto ko dumaan sila sa butas ng karayom bago kayo mapapayag. Ang hirap sa inyo. Okay? Dahil naging kayo, requirements na ba ngayon na ibigay ang inyong mga bibingka kaagad, ng ganong kabilis, ng ganong kadali? Huwag sanang ganyan mga kamamay. Mga babae kayo, kailangan paghirapan niya ng mga kalalakihan. Kung kailangan paghintayin nyo ng 10 taon, paghintayin ninyo. Hindi yung tinakot lang kayo na iiwanan, binigay nyo kaagad. Mga low value kasi yung mga babaeng ganon na nagbibigay kaagad ng ganong kabilis. Tapos sasabihin pa ng isang lalaki kapag hindi binigay, iiwanan kayo? Hayaan yung iwanan kayo. Diyan yung masusukat, masasabi kung totoo ba ang pagmamahal ng isang lalaki. Hindi yung sinabi lang na iiwan kayo pag hindi ibinigay. Takot na takot kayo. Bakit ganyan kayo? Kayong naghahabol. Mga babae kayo, kailangan kayo ang high value dito mga kamamay. Huwag kayong pumayag na naibigay ka agad. Kung kayo ay tinatakot, kung kayo ay sinasabihan na iiwanan kayo, hayaan yung mga kamamay. Diyan yung nga mafi-filterize o makikita ng isang lalaki ay totoo o hindi para sa inyo. Okay, kung sila is ganun pa rin at hindi nagbago after yung tumanggi sa kanila, ibig sabihin, maayos yun. Ibig sabihin, seryoso yung lalaki, pero kapag ka sila is nawala after nyong hindi pumayag or tumanggi, sigurado ako, parang flirt-flirt lang ang ginagawa nila sa inyo. At sana, maintindihan nyo kung bakit ako ganito. Okay? So, kaya ngayon pa lang, sinasabihan ko kayo, wag nyo pong ibigay kaagad ang lahat-lahat sa isang lalaki. Okay? So, next. Huwag kang masyadong makulit at pala message, gaya nga nasabi ko sa inyo kanina mga kamamay. Huwag sobrang daming oras sa lalaki. Huwag kayong makulit. Alam nyo nang may ginagawa yung lalaki, kinukulit nyo pa. Alam nyo nang busy yung lalaki, tinatawagan nyo pa. Tapos pagka hindi kayo sinagot, hindi kayo nireplyan, kayo pa ang galit. Mga girls, kayo rin naman ang gumagawa ng sakit sa ulo eh. Kayo lang din naman gumagawa ng problema. Sana, huwag nyo nang palalain pa. Huwag nyo nang masyado pang kulitin ng isang lalaki kung alam nyo namang may ginagawa. Hayaan yung hanapin kayo. Hayaan nyo silang mag-demand ng oras ninyo. Hindi yung palagi kayo na lamang ang nandiyan para sa kanila. Diyan yung makikita mga kamamay kung hindi kayo magpaparamdam, hindi kayo palagi magme-message. Diyan makikita kung talagang mahal kayo ng isang lalaki, kung talagang hahanapin kayo ng isang lalaki. Okay? Pinahihirap nyo yung sitwasyon eh. Pinahihirap nyo yung mga pangyayari. Okay, pinapakita nyo lang na low value kayo kapag kaganyan. Kaya ngayon palang mga kamamay, sinasabihan ko kayo, huwag masyadong makulit, huwag masyadong pala message sa isang lalaki para ma-miss kayo at mas lalo kayong mahalin ng isang lalaki. Alright? And last, iparanas at iparamdam mo sa kanya na hindi ka baliw na baliw sa kanya. Yes, mga kamamay. Isa ito sa mga bagay na kailangan mong gawin upang ang isang lalaki ay hindi makampante sa kanyang nararamdaman. Kasi kung ipaparamdam mo sa kanya na ikaw lagi yung naghahabol, ikaw palagi yung baliw na baliw sa kanya, ikaw palagi nangangailangan sa kanya, sa atensyon niya, sa sarili niya, okay, sa presensya niya, sigurado ako mga kamamay, lalo kanyang hindi papahalagahan. So, wag mong iparanas sa kanya mga kamamay na sobrang baliw na baliw ka sa kanya.
Sapagkat ginagamit ng isang lalaki yung kabaliwan mo upang kontrolin ka niya. Okay? So, para maghanap ng ibang isang lalaki, huwag kang masyadong baliw sa kanya. Hayaan mo lang siya kung ano ginagawa niya. Okay? Pero huwag mong ipapakita at paparamdam sa kanya na palagi kang dead na dead sa kanya, ikaw palagi ay nangangailangan sa kanya, para siya naman ang makaranas na makaiwan. Kasi kapag hindi ka baliw sa kanya, matatakot siya na baka isang araw maiwanan siya. Na baka isang araw maghanap ka ng iba sapagkat sakto lang yung oras na binibigay mo. Hindi ka masyadong baliw sa kanya. Tama lang yung pag-ibig mo sa kanya. At pag siya is nagloko, possible, mararamdaman niya na baka iwan mo siya. Kaya mahalaga na hindi mo ipakita na baliw ka sa kanya para yung pagmamahal mo sa kanya is i-treasure niya. Kasi kung makikita niya na baliw ka nga sa kanya, masyado kang maraming oras, masyado mong mahal na mahal yung lalaki, lulukuhin ka niyan. Kasi magkakaroon siya ng buwelo para maghanap ng iba. Kasi kapag baliw ka, alam naman natin, dumadami yung oras mo sa kanya. Dumadami yung pagtawag mo sa kanya, nagiging mahaba ang communication yung dalawa. So kapag baliw kang ganyan, possible maghanap ka ng iba, possible magmahal siya ng iba. Kaya sinasabi ko sa inyo mga kamamay, huwag ipakitang baliw kayo para po sa ganon, i-value kayo ng isang lalaki. Okay? So yun lang mga kamamay ang ilang bagay na kailangan mong gawin upang hindi makatulog ang isang lalaki sa kakaisip sa iyo. For more video and love advice na kagaya nito, don't forget to click the subscribe button, notification bell, and syempre, i-like mo na rin ang video ito for more video and love advice na kagaya nito. So paano mga kamamay? See you for our next vlog. Paalam.